loob ng 4 na dekada, kinilala si Mimi Villarreal bilang isa sa mga pinakamahusay na jazz dancers ng bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ay dumating ang isang mabigat na problema sa kanyang buhay kamakailan. Ito ang kanyang kwento. Ako si Mimi Villarreal, isa akong mananayaw na profesional. Pinakamatagal akong nagsayaw sa Douglas Nieres Power Dance. Simula nung 1990 hanggang ngayon. Prior to that, when I was still in grade school, my dad would get tickets from his work to shows in CCP. And the first time I told myself I wanted to be a dancer was when I saw Ramahari by Ballet Philippines, choreographed by our national artist, Alice Reyes, national artist in dance. Doon ako na in love. Sabi ko, doon ko na-imagine. I could imagine myself on stage. That was the first time. I don't remember how old I was, but I was still in grade school. Sabi ko na, magiging dancer ako. Isang kilalang performing artist, ang kanyang pagmamahal sa pagsasayaw ay nahubog mula sa kanyang maagang pagsali sa mundo ng teatro. We got involved in theater and we loved it. Because theater is an integrated art, may dance, may movement and dance. Aside from acting, aside from visual arts, script writing, and syempre, naging favorite ko yung movement and dance. I enrolled in ballet. Naging teacher ko na yata lahat ng magagaling na ballet teachers ng buong Pilipinas. Pero hindi ako nagsayo ng ballet. Hindi ko feel, but I know I needed the strength and the technique. Tapos I would enroll. Outside of PETA, ako and a partner, ako and another dancer in PETA, we would go to all the dance schools. We would go to CCP workshop. We would go to the Met, and when there are guest dance companies who gave master classes, we will be the ones sent by PETA. In one of their commission shows, bigla akong inask ni Tito Douglas na, estudyante lang ako noon Mimi, pumunta ka sa rehearsals. So pagdating ko sa rehearsals, meron nang tinuro sa akin, mabilis, 4 dances, kasi bakit daw? Tomorrow na yung show, bukas na. Siguro mga 1 week na sila nagre-rehearse. Bakit ako napunta doon? Kasi hindi dumating yung isang dancer the day before rehearsals. So photo finish, inaral ko lahat ng sayaw and nag-perform na ako with power dance. So naging member na ako ng power dance. Wala nang balikan yon. Sa kabila ng kanyang makulay na karera, maraming pagsubok ang hinarap ni Mimi. Kabilang nga ang pagkasira ng tahanang tinihel niya sa kasagsagan ng Bagyong Ondoy. Umabot sa 2nd floor ng bahay, yung baha ng Ondoy, in Antipolo because we were, the house was located in the area that's a catch basin. It's beside a creek. Tapos ang dami ng kinalbo na mga parts ng bundok, ginawang subdivisions, upstream. Nabasa lahat yung piano ko. By the way, I used to play the piano. So yung piano ko nasira, yung iniyakan ko noon, 6 na sako na libro, natapon na lahat. So maraming nawala. So nung nakikita ko yung sunog, parang hindi na rin new na nakikita kong nasisira na ikinakain ng apoy yung laman ng 2nd floor. Noong ika-1 ng Hulyo, isang trahedya ang muling dumating nang masunog ang bahay ni Mimi. First experience ko yun ng sunog, na nadamay yung bahay ko sa sunog. Nagsimula dun sa sunog ng bahay sa likod namin na nakadikit. Bahay yun ng mga
pinsan ko. Gabi yon, after 11 p.m., buti na lang gising ako. I was on the phone. Tapos nagsisigawan yung mga tao sa labas. Ang sabi, magsilabas na kayo dyan, labas na kayo dyan lahat. So I had no idea na may sunog. Wala naman kasi sumisigaw ng sunog. So I guess, dahil nakikita nila yung susunog, wala nang sisigaw ng sunog. So akala ko noon na baka meron lang nagwawala na tao na nakapasok dun sa gate namin. Kasi yung pala, yung apoy, yung fire nagsimula sa second floor ng kapitbahay. So imagine, kung tulog ako noon, wala akong naaamoy, hindi ko rin kung tulog ako, hindi ko maririnig yung sigawan kasi tulog. So, kinuha ko lang yung backpack ko, yung gamot ko yung essential oils ko para sa elevated blood pressure. Tapos, naalala ko yung isang bag ng mga artworks na hindi pa na-frame ng isang best friend ko. Madami yun. So, isa yun sa mga most precious, valuable na meron dun lang sa baba ng bahay ko. Kasi sa taas, hindi na ako aakyat doon. Kinuha ko lang yun. Sandali na, lumabas na ako. Bagamat masakit ang pangyayaring ito, hindi na tinag si Mimi. Para sa kanya, ang mga material na bagay ay hindi kasing halaga ng kanyang kapayapaan at katatagan. Sabi nung sumaklolo sa amin na isang cousin-in-law ko, ate, ano ka nga nun eh? Relax ka nga nun eh. Hindi ko nga nagpapanik at all. Which was, kasi secure ako. Nakuha ko na yung artworks ng kaibigan ko. Nakuha ko na yung gamot ko. Wala naman ako magagawa. At saka na-experience ko yung Ondoy. Ang daming mahahalagang nawala kasi dun eh. Mga photos na hindi pa digital. At saka yung mga libro ko. So yun, dahil second experience yun ng calamity, hindi na ako masyadong affected. Dagdag pa ni Mimi, hindi ang bagyong Ondoy o ang sunog ang pinakamabigat na pagsubok na kanyang hinarap. Para sa kanya, ang pinakamasakit ay ang hindi siya nakapagsayaw noong kasagsagan ng pandemya. Tapos na yung lockdown, so pwede na kaming magklase. May point, wala akong pamasahe. Ang lapit na nga nandiyan na lang sa Pasig, nasa Antipolo ko. Yung pamasahe ko dyan, lalakad ako sa jeep, 25 pesos. Kung mag-FX ako, kung mag-van ako, 35 pesos. Hindi ako mag-tricycle. So yun lang ang kailangan ko. Pero may times, after the lockdowns, mamimili ako kung bibili ako ng food or bibili ako or pamasahe. Siyempre, hindi naman pwedeng ba ako kumain. Pag pumunta ako doon, wala akong lakas, di ba? So yun yung iniiyak ko noon. Ang tragic na iniiyak ko at saka na-depressed ako, yung wala kaming sayaw. Nung entire lockdown. And we don't know. Nagtatawagan kami. We don't know kung hanggang kailan, di ba? Hindi natin alam. Grabe talaga to. Itong COVID na to na yun talaga ninakaw yung buhay. Yung pakiramdam mo, ninakaw yung buhay mo. Wala yung fire na yan, wala yung sinabi. Kasi araw-araw kami nagsasayaw eh. Nung nasa Shangri-La, di ba? Araw-araw ang klase. Araw-araw. Dati, nung bata-bata ako, pag may araw na hindi ako nakasayaw, ang pangit ng pakiramdam. Importante ang to live in the present. Isang mahalagang aral na itinuro sa kanya ng pagsasayaw. Gawin mo lang yung dapat gawin. Presence of mind lang. So, siguro ako, I'm a very present tense person. Sige, yung ganitong pagtingin, alam mo, nakuha ko rin sa sayaw yan. Kasi yung training sa sayaw, ganun din. Present tense. Hindi ka pwedeng iniisip mo yung nakaraan, hindi mo pwedeng iniisip mo kung ano pa yung susunod. Magta-train ka para maging equipped ka na yung susunod magagawa mo kasi ni-rehearse mo yon at saka, pero kailangan nandun ka sa present moment. Kung ano yung lift na kailangan mong gawin, kung ano yung, nandyan ka, hindi pwedeng advanced. Para sa isang artist tulad niya, ang sining ng pagsasayaw ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao na nagbibigay ng kulay at saya sa kanyang buhay. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko
na may buhay na hindi nagsasayaw. So, ibig sabihin nun, hindi pwedeng mawala yung sayaw sa buhay ko. So, I would say siguro it's a calling. Yung paniwala ko, hindi ka naman tatawagin ng Diyos gumawa ng isang bagay na ayaw mo, hindi mo love gawin. Ang sining ng pagsasayaw ay hindi lamang nagpapalakas ng katawan, kundi nagbibigay daan din sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa bawat indak at galaw, isinasalaysay ng mananayaw ang kanyang damdamin at saloobin na nagiging daluyan ng presensya ng isip at disiplina. Ang kwento ni Mimi Villarreal ay isang patunay na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kakayahang magpatuloy at magtagumpay sa kabila ng matinding hamon sa buhay. At dyan na nagtatapos ang ating episode ngayong hapon. My name is Meg Siozon, encouraging everyone to live better.